Magandang araw po sa ating lahat. Ikinalulugod po namin na kayo'y makasama dito sa parokya ng St. Mary sa National City, Diocese ng San Diego, California. Ngayon po ay ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng Panginoong Hesus, ang banal na sanggol o Santo Niño. Ang tagapamuno ng ating banal na misa ay si Father Romy Velos. Tumayo po tayong lahat at sumali po tayo sa pambungad na awit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo ay sa inyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, nagsasaya tayo sa ating pagiging mga Kristiyano. Pagsisihan natin ang ating mga kakulangan bilang mga Pilipino sa pagsasabuhay ng ating panampalataya. Para sa aming kawalan ng panampalataya sa iyong pagpapahalaga sa mga katangian ng mga bata, Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Para sa aming kahinaan ng pag-asa sa iyong laging pagtulong sa amin, lalo na sa mga oras ng kagipitan, Kristo, kawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Para sa aming kakulangan ng pagmamahal at pasasalamat, Panginoon, kawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kawan tayo makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdarasal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na natulog sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, kalamang ang
ng Panginoong Jesucristo at sama ng Espiritu sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyong anak na Diyos na totoo ay naging sanggol. Maging amin nawang panata ang pagsunod sa kanyang pagpakumbaba, sa pagdiriwang namin sa kanyang pakikiisa, sa mga nasaabang katayuan upang kami mapabilang sa iyong pinagharian. Sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Nakatanaw ng isang malaking liwanag ang bayang malaunang nasa kadiliman. Namanaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupaing balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang. Dinadagdagan mo pa ang kanilang tuwa. Tulad ng mga tao sa panahon ng anihan, tulad ng mga taong naghahati ng nasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalipin sa iyong bayan, tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madian. Binali mo ang paghambalos ng mga tagapagpahirap sa kanila, sapagkat ang pangyapak ng mga mandirigma, ang lahat ng kasuutang tigmak sa dugo ay susunugin. Sapagkat ipinanganak para sa atin ang isang sanggol na lalaki, ibinigay ang isang anak sa atin. Siya ang kahangahangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos. Walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Malawak na kapangyarihan at walang hanggang kapayapaan ang ipagkakaloob sa trono ni David at sa kanyang paghahari, upang matatag ito at papatanilihing sa katarungan at katwiran, ngayon at magpakailanman. Isasagawa ito ng makapangyarihang Panginoon, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit sa'y namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa paon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahangahangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo yaong hagad na tagumpay. Kahit sa'y namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay niyang ito ay siya na rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Kahit sa'y namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos, kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang puon ay buong galak,
purihin sa pag-awit. Kahit saan namamalas, tagumpay na nagliligtas. Sa saliw ng mga lira, iparinig yaong tugtog, at ang poon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trumpeta, nakasaliw ang tambulong. Magkaingay sa harapan ng poon na ating hari. Kahit saan namamalas, tagumpay na nagliligtas. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, magpasalamat tayo sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo. Pinagkalooban niya tayo ng lahat ng pagpapalang espiritual dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo. At sa atin ngang pakikipag-isang ito, hinirang na niya tayo bago pa nilikha ang sanlibutan, upang maging banal at walang kapintasan sa harapan niya. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, tayo'y kanyang itinalaga upang maging mga anak niya sa pamamagitan ni Hesukristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Purihin natin siya dahil siya kanyang kahangahangang pagkalinga sa atin sa pamamagitan ng kanyang minamahal na anak. Kaya nga, mula nang mabalitaan ko ang tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Hesus at ang inyong pag-ibig sa lahat ng hinirang, walang humpay ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Inaalala ko kayo sa aking pananalangin at hinihiling sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kaluwalhatian inilaan niya sa Kanyang mga hinirang. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya ang kanyang kamay sa mga ito. Ngunit pinagwikaan sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, "Pabayaan ninyong lumapit sa akin ang mga bata. Huwag niyo silang sawayin, sapagkat sa mga katulad nila naghahari ang Diyos."
Ito ang tandaan ninyo. Ang sinumang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata ay hindi mapapabilang sa mga pinagharian niya. At kinalong ni Jesus ang mga bata, ipinato ang kaniyang mga kamay sa kanila at pinagpala sila. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang buhay. Magandang buhay. Pakalaga itong narinig natin sa Ebanghelyo dahil sinabi ng Panginoon, ang sinumang hindi tumatanggap sa paghahari ng Diyos tulad ng isang maliit na bata ay hindi mapapabilang sa mga pinagharian niya. Hindi tayo mapabilang sa karya ng Diyos kung hindi tayo maging katulad ng isang maliit na bata. Anong kahulugan dito? Na tayo ba ay babalik sa ating pagkabata? Elementary, kindergarten? Na tayo ba ay kailangan may batang isip? Ang kahulugan dito na tayo ay mga anak ng Diyos. Siya ang ating Ama at tayo ay Kaniyang mga anak. At tayo ay kapatid sa isa't isa, isang sambayanan, isang pamilya, kung saan nandyan ang Diyos. Siya ang naghahari, siya ang ating Ama, at tayo ay nangailangan palagi ng biyaya ng Diyos. Hindi tayo mabubuhay kung wala ang Diyos sa ating buhay. At hindi tayo mabubuhay na mag-isa. Kailangan natin ang isa't isa. Ito ang kahulugan ng ating pagdiriwang ng kapistahan ng Panginoong Hesus, ang banal na sanggol, ang Santo Niño, na siya ang kaloob ng Diyos Ama. Ibinigay sa atin isang batang sanggol, ang batang Hesus, ngunit siya ay hari, nagbibigay ng kapayapaan. Dahil ang kapayapaan ay hindi kayang ibigay ng mundo. Nakikita natin sa ating paligid, sa ating lipunan, lalo na sa pandemic ngayon. Ito ay nagpapaalala sa atin na kailangan natin ang Diyos. Lalo na sa ating lipunan na itinatakwil ang Diyos sa buhay, sa lipunan. Hindi na tinatanggap ang Diyos makasarili. At siya ay hari, ang batang sanggol, na karunungan ng Diyos, kaalaman ng Diyos, na may kabutihang loob, na may kagandahang loob, na nag-alay ng kanyang buhay, hindi nananatiling sanggol, kung hindi siya rin ay lumaki, katulad natin, punong-puno ng karunungan ng Diyos at pagmamahal ng Ama. Kaya nga tinatawag siya na Emmanuel. Diyos ay sumasa atin. At ang Diyos na ito ay nagiging katulad natin. Anong kahulugan dito? Nasa buhay natin, hindi tayo nag-iisa. Na ang Panginoong Hesus ay katulad natin naglalakbay din sa mundong ito at nagwagi laban sa kasamaan, laban sa kasalanan at sa kamatayan. Kaya nga, kailangan natin ang ating Panginoong Hesus, kailangan natin ang Kaniyang pagmamahal, ang Kaniyang kalinga, na tayo rin ay Kaniyang mga anak, instrumento ng kalinga ng Diyos. Kung ito ay gagawin natin, magiging maganda ang ating mundo, ang ating lipunan. At pinagdiriwang din sa ating bansa, sa Pilipinas, ang 500 taong anibersaryo ng pagdating ng Kristyanismo sa ating bansa. At
ang kaloob ay ang Santo Niño. Kaloob na pananampalataya. Tayo ay pinagpala, tayo ay nakatanggap ng biyaya. Ang Santo Niño handog ng Diyos Ama upang tayo ay magkaroon ng pananalig, upang tayo ay magkaroon ng relasyon, upang tayo ay magkaroon ng ugnayan sa Diyos. Dahil kung tayo ay walang ugnayan, ay hindi tayo mabubuhay. Katulad ng unang pagbasa, si Propeta Isaías, liwanag nagwagi laban sa kadiliman. Sino dito ang liwanag? Ang batang sanggol, hari, kahangahangang tagapayo, makapangyarihan. Napakaganda dahil tayo ay pinagpala dahil ang sanggol ay binigay sa atin, kaloob, handog ng Diyos ay makapangyarihan. Ano ang kapangyarihan ng batang sanggol na ito? Ang kaniyang pag-ibig, dakilang pag-ibig. Prinsipe ng kapayapaan. At ang sanggol ay ang ating Panginoong Hesus. Sa ikalawang pagbasa, ipinahayag ni San Pablo sa mga taga-Efeso na tayo ay nakatanggap ng maraming kaloob handog na pagpapalang espiritual. Ano itong pagpapalang espiritual? Na tayo ay hinirang bago pa nilikha ang sanlibutan. Ibig sabihin, nasa puso, sa kalooban ng Diyos, nandyan na ang kanyang pagmamahal sa atin. Na ang kalooban ng Diyos na tayo ay hindi mahiwalay sa Kanya. Nilikha tayo upang tayo ay magkaroon ng ugnayan sa Kanya hanggang sa wakas. Kaya nga tayo ay hinirang na mga anak ng Diyos. Ibinahagi ang buhay ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Kaya nga dito sa Ebanghelyo ni San Marcos, narinig natin na ang Panginoong Hesus ay nagalit sa kanyang mga alagad dahil sinaway ng kanyang mga alagad ang mga bata na nais lumapit sa Panginoon. Na kailangan tularan natin ang mga bata. Hindi ibig sabihin na babalik tayo sa pagiging bata. Kung hindi na tayo ay tumanggap sa ating buhay, na sa araw-araw sa ating buhay, tayo ay nangailangan sa ating Ama. Na lumago lamang ating buhay kung tayo ay may pananampalataya at pananalig sa ating Diyos Ama. At ang bata, tayo ay naniyahan na bigyan nating halaga ang mga kabataan. Pagturo sa kanila dahil sila ay ang kinabukasan sa ating lipunan. Na ang mga kabataan, dalihin natin sila palapit sa Diyos. Kaya napakahalaga ang tahanan. Dahil diyan sa tahanan, diyan sa pamilya, diyan mag-umpisa na ang mga kabataan ay matuto tungkol sa panampalataya at sa pananalig. Hingin natin sa batang Jesus, kay Santo Niño, na patuloy tayong gabayan, lalo na sa ating panahon ngayon, na may takot sa ating puso. Na bigyan niya tayo ng liwanag upang tayo ay magwagi laban sa lahat ng mga pagsubok sa ating buhay at tayo ay maging instrumento ng Santo Niño, Emmanuel, Diyos ay sumasa atin. Ipahayag natin ang ating panampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Kristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nagkatawang tao siya lang ng Espiritu Santo.
ipinanganak ni Santa Mariang Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa karunan ng mga yumao, na may ikatlong araw, nabuhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula paririto at hukom sa nabubuhay ng namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, hangad nating lumago sa ating panampalatayang Kristiyano, puno ng tiwala sa amang nagsugo kay Jesus bilang ating manunubos, ating sasambitin. Ama ng banal na sanggol, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang mapagyaman nila ang pananampalatayang Kristiyano, minana natin sa ating mga ninuno. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng banal na sanggol, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga kabataan ng ating bayan, upang sa taong ito ng paggunita sa pagdating ng pananampalatayang Kristiyano sa ating bayan, ay mapasa kanila ang mga katangiang ipinahahayag ng banal na sanggol. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng banal na sanggol, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga namumuno sa ating bansa, upang itaguyod nila ng buong sigasig ang makatutulong sa pagpapalaganap ng kulturang Kristiyano sa ating bayan. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng banal na sanggol, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga taong pinagkakautangan natin ng ating pananampalatayang Kristiyano, upang gantimpalaan sila ng buong may kapal sa kabutihang kanilang ipinamana sa atin, manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng banal na sanggol, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ating lahat na nagkakatipon sa pagdiriwang na ito ng banal na sanggol, upang tayo ay maging tunay na masigla sa pag-aaral, pagsasabuhay at pagpapalaganap ng pananampalatayang Kristiyano dito sa ating bayan at saan mang lugar kung saan tayo mapunta, manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng banal na sanggol, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng mga mananampalataya ng parokya ng St. Mary sa National City, California, kung kanino natin inaalay ang misang ito, manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng banal na sanggol, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa ikatitiwasay ng kaluluwa ng yumaong si Amparo Berdos Rotor, manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng banal na sanggol, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa lahat ng ating pansariling panalangin. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama ng banal na sanggol, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming pagmahal, isinugo mo sa amin ang iyong anak na isinilang para sa aming kaligtasan. Ihandog mo sa amin ang dakilang regalo ng Espiritu Santo upang tumatag kami sa aming panampalataya at may sa buhay ang maitinuro ng iyong anak, na Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Jesus, ang tinapay ng buhay ginaspasan, hinati inialay. Buhay na ganap ang sa aming kaloob at pagsasalo walang hanggan. Waswas
katapusan, hinatin ialay. Buhay na ganap at sa aming kaloob at pagsasalong walang hanggan. Manalangin tayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagdiriwang namin sa kapistahan ng banal na sanggol, paunlakan mo ang aming pagdulog upang ganapin ang kanyang paghahain at ang kinamtan niyang kapatawaran ay pagkinabangan namin sa pamamagitan niya. Kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin, Taas sa Diyos ay iyong puso at diwa. itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay na marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang anak mong di naiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim. Kaya ngayon ikaw ay aming mababanagan at ang anak mong di naiiba sa iyo ay siyang isang salita mo. Sa katauhan niya ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya ang iyong pag-ibig ay kahali-halina. Kahit ikaw ay lingid sa aming mata. Kaya kaisa ng mga anghel si awit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, nabubuno ang langit at lupa, naluwalhatian mo. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan, Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu ay gayon banal na makaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago na pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati na iyon. Iniabot sa kanyang alagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Ganyan din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbili natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay tunay-nais, sa iyong bilang makainginumin, di nagsasalungan at hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para malingkod sa iyo.
Isanasama namin kayo magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco aming Papa, ni Roberto aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming naimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pangidapatin kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Biring Maria, na Ina ng Diyos. Kaisa na San Jose, kanyang kabiyak. At ang lahat ng mga banal, mga apostol, na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang namin ang pagpupuri sa karangal mo sa pamamagitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tayo tinawag ng mga anak ng Diyos at ang ating Panginoon ay siyang nagturo sa atin upang siya sundin ang kalooban ng Ama sa pamagitan ng dasal ng kanyang itinuro sa atin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at wag mo kami ipahintulot sa tukso, at ihadya mo kami sa lahat ng masama. Hiniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan, araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa Hesus Kristo. Sapagkat sa iyo nagmumula ang kaharian, ang kapangyarihan, at kaluwalhatian, magpasawalang hanggan. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang iyong panampalataya at huwag ang mga pagkasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan, pagkaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
Ito ang kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapalad tayong inaniyahan sa kanyang hapunan. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Jesus na aking kapatid, sa lupa namin bumalik. Ang iyong bukay ibang-iba, hindi kita nakikilala. Tulutan mong aking mata, mamulat sa katotohanan. Ikaw po nakikilala sa taong mapagkumbaba. Jesus na aking kapatid, putikin man ang iyong sapin, punit-punit ang iyong damit, nawa ika'y mapasa akin. Tulutan mong aking mata, mamulat sa katotohanan. Ikaw po nakikilala sa taong mapagkumbaba. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa iyong piging na banal sa kapistahan ng iyong anak na isinilang na mahal na birhen ay makapamuhay nawa bilang iyong kasambahay na umuunlad sa karunungan at sa pagiging kalulugod sa iyo at sa kapwa-tao. Sa pamamagitan ng Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin kay San Lorenzo Ruiz de Manila at mga kasamahang martir. Amang mapagmahal, ang iyong anak na si Kristo ay naghandog ng kanyang buhay para sa kaligtasan ng tanan. Kasihan kami ng iyong pag-ibig upang maihandog ang aming buhay para sa iyo at sa aming kapwa-tao. Inakay rin na mapagpala mong kamay ang iyong mga lingkod na sina San Lorenzo Ruiz at mga kasama sa lupain ng Hapon upang tularan ang sakripisyo ni Kristo at ipamansag ang mabuting balita ng kaligtasan. Sinasamo namin na sa pamamagitan ng panalangin ng mga banal na martir na kami maging matatag sa pananampalataya tulad nila at maging kasangkapan ng pagpapahayag ng mabuting balita ng aming bayan at sa mga bansang nasa paligid namin. Dinggin mo ang aming kahilingan at ang tanging biyayang aming hinihingi. Kaysa ni San Lorenzo Ruiz at mga kasama, Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. San Lorenzo Ruiz at mga kasama, Ipanalangin mo kami. At sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin.
At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo sa kapayapaan upang mahalin at paglingkuran ang Panginoon. Salamat sa Diyos.